Magandang araw po. Ito po muli ang kero ng bayan, si Katuring. Kamakailan lamang yung pong balita somewhere in Nabota. So ayon sa balita ay may sumabog na tangkito or super kalan kung bakit nagkakaroon ng pagsabog na sanhi. Ito pong mga LPG cylinder tank, particular na ito pong mga maliliit na tangke na ito, tinatawag na super kalan. Ito po ay mga unbranded, generic, or mga ipinagbabawal na po, sabi po ng batas. Ayan. Anong batas po ba yan? Mga mahal na suki, yan po ay Republic Act 11592. Ito po ang batas na spesipikong nagbabawal sa pagpapaikot, sa pagbebenta ng mga walang tatak, walang brand ng regular or registered na mga LPG brand companies. Ano nga ba ang mga posibleng dahilan ng sunog na sanhi ng mga maliliit na tangkito na ito, super kalan, no? Huwag na ho kayong bibili ng mga ganitong klase o uri ng tangke na wala hong regular LPG brand company na mandatory na nagme-maintain ng kanyang safety condition or safety aspect. Kita po ninyo, talaga hong sa itsura pa lamang, para na ho kayong bumili ng bomba at nilagay nyo po mismo sa inyong bahay o tahanan. Sa itsura pa lamang ay nakakatakot na, peligroso na. Huwag ho nating ilagay sa panganib ang ating kabahayan, mga mahal na suki. Naintindihan ko po kayo dahil nga sinasabi natin, dahil sa tipid, mura. Pero kung tutuusin, kung magkano lamang po ang depresya. Pero kung ang kapalit naman po yan ay ang kalusaw ng ating mga ipinundat. Ang masakit yan ay buhay ng membro ng ating pamilya o ng ating mga kasamahan sa komunidad. Ito pong mga ganitong klase ng tangke ay for outdoor use only. In reality, hindi po natin ginagamit sa labas. Pero ang literal na ibig sabihin niya ay gamitin daw natin ito sa labas ng ating tahanan. No? Pero mas lenient, mas liberal na pwede naman po natin gamitin yan for as long as sa loob ng ating pamamahay, for as long as ito pong lugar na ito ay well-ventilated area. Nakabukas po yung mga bintana, maluwang yung area, hindi po kulong na kulong. And another thing, checkin po natin na maayos ang kondisyon ng tangke na bibilhin po natin. Sa pagiging maayos, isa po dyan na seguridad at protection po natin, ay bumili lamang po tayo sa mga authorized LPG dealer po ng isang brand. Huwag po tayong bibili ng mga walang responsableng nagkukumpuni, nag-aayos ng tangke. Sinusuri po dyan, yung pa rin kapal ng bakal, sinusuri dyan ang bakal o ang metal, kung ito po ba ay ligtas pa na ipaikot sa merkado. Kay Katuring, hindi na po, pipinturahan lamang po ni Katuring yan. Pipinturahan lang po niya yan. Itatago niya dyan yung mga nakakatakot na bahagi, then pakakargahan niya sa isang monster din na planta. Kakargahan po yan, wala siyang pakialam sapagkat hindi naman niya tangke yan. Ang kanya ay maubos lamang yung LPG na laman ng kanyang bullet tank. Di ba? Hindi ho katulad ng mga talagang meron hong kumpanya na nananagot or responsable sa pagkukumpuni o pagsasaayos, ay talagang anytime pagka may problema, pwede ho nating ibalik sa kanila. So, ang sabi niya, dapat gamitin po ito sa labas. This must be used for outdoor use only. Another, huwag ho tayong magluluto, nakatabi ang isang super kalan din o kaya isang stove na gumagana. Iwasan niyo po yan na tayo ay magkakabit ng burner. Magkakabit po tayo ng kalan, ng ating super kalan, samantalang ito po ay ginagamit din natin ito. Iwasan po natin yan. Bakit? Posible ho na baka mamaya ay overcharge ang super kalan, natural na reaksyon ng isang tangke ay sisirit po yan At pag sirit po niyan at yung sirit nito ay inabot niya yung open flame, sigurado ho yan. Yan na ho ay panggagalingan na ng talagang dilubyo o sunog na kinatatakutan po natin. So dahil ang alin na ito, ang mama na ito, hindi naman ho sanay sa ganyang mga insidente, ang normal na gagawin niya, itutulak na lamang ho niya sa takot niya o kaya naman tatakbo na lamang ho yan. Na siyang panggagalingan na po ng tinatawag nating pagsabog. Ulitin na naman po natin. Wala daw sumasabog. Ito po yan. Literal na wala po sumasabog.
Pero ang pinasasabog po niya, yung naririnig po natin, ang pinasasabog po niya ay yung pong gas na lumabas dito na accumulated, at pagka yung na-sparkan, na-ignite, automatic po isang biglang segundo lamang, sasabog po yung gas po na yun. Okay? Pero kung titignan mo yung tangke, buo pa rin po yun. Kaya na talagang pinasabog po niya, siyempre, dapat sa pagsabog po niya, lahat titilapon po yan eh. Kaya nga hanggat maaari, ang required po natin, kinakailan, gamitin po natin ito sa well-ventilated area or sa labas as much as possible. Ayan. So, huwag tayong magkakabit o magluluto na may katabing super kalan dyan. No? Lalo-lalo na yung nagkakabit pa lamang. Tapos, suriin nyo po yung kalan ninyo, yung burner po ninyo. May mga nagkakabit po na wala sa isip nila, wala na palang gasket. Wala na palang gasket. Okay? So, natural, pag walang gasket, yung ngipin po ng ating control valve or yung top unit na tinatawag po ninyo o yung control valve ng SK control valve na yan, pag wala hong gasket, natural, ay tatama po yung ngipin ng control valve na yon mismo sa bakal. At kapag ka-irregular na po, hindi na ho pantay, bungi-bungi na, sa dahil na rin sa tagal na po nito sa merkado, ay pwede hong suisirit din po dyan yung gas. At pag sirit po niyan at may open flame na naman po yan, ay sigurado ho na sa nervyos po na yan, itutulak, iiwanan ho natin hanggang sa matupok na po yung pong bahay na kinalalagyan ng mga tangke. Another, umiwas sa pagbili ng mga ganitong klase na ng tangke. Basta na lamang ho, ikot pa yan at maabutan na ang maabutan. Kanya ho, pinaalalahanan natin ang ating mga mahal na suki na umiwas at huwag nang tangkilikin ang mga ganitong klase uri ng mga silindro para ho maka-iwas po tayo sa posibleng disgrasya sa kabahayan natin, sa mismong bahay natin, no, na pwede pong ikawala ng buhay ng miyembro ng ating pamilya. Mabuhay po tayong lahat, si Catherine.